Kayo po ay inaasahan ng tumayo. Ito po ay sa pangunguna po ng ating kagalang-galang, ang ating pong magpapapasko sa atin ngayong Kapaskuhan, ang ating pong kagalang-galang Vice Mayor Danilo Lalunyo Liwanag, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Sa pong magalang na pagbibigay pugay po sa ating mga kagalang-galang na konsehal, ganoon din po sa ating ilang mga kasama dito. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehala, ABC Tilit Guban. Magandang umaga po sa atin lahat, sa ating mga kagalang-galang na ikalawang punong bayan, sa ating pong mga kasama, ating pong kababayan. Bilang panimula po ng ating pagpupulong, ay sisimulan po natin sa isang padalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa inyong ngayong araw, namihiling para sa inyong gabay, karunungan at presensya. Habang sinisimula namin ang pulong na ito, tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito. Maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mamamayan, makita namin sa inyong nagmumula ang lahat ng kapangyarihan, mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalaala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin ito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas, sa katotohanan para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. At susundan po natin ang ating pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. The Councilor's Creed. I am Filipino Councilor, mandated by law to enact measures and ordinance the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self and this guiding principle of my official act. At as I tried the pathways of local legislation, may the Almighty guard my mind and heart, that it shall be true to my constituent and the Filipino people. Okay, magandang umaga po muli. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kasamahang konsyal at sa ating pong mga kababayan na kasubaybay. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo at ang sa ating pong mga konsehalos ng bayan. Magandang umaga po. Ang katitikan po o ang CP ng katitikan ng pangkaraniwang pulong na ginanap noong Hulyo 29 at Hulyo
Hunyo 22 ay nasa kanila na pong mga opisina sa pamamagitan po ng kanilang mga email address at iba pong pamamaraan sa social media. Ito po ay pinatutunayan ko na ang lahat ng katitikan ng dalawang magkasunod po ay tama at totoo. Ako po may lagda. Kung kaya po kisuyuan po ang kagalang-galang na Konsehal Port Salambides na mapagtibay na ang dalawang minutes of the meeting. Kagalang-galang Konsehal Port Salambides. Maraming salamat po kagalang-galang na Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Hinihiling ko po na ating pong pagtibayin yung ating pong nakaraang katitikan nung nakaraang Lunes at nung isa pa pong Lunes na ating session. Mungkahi po ng pagtitibay, dalawang ating katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang atin pong katitikan noong una at ikalawang Lunes ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po muli. Ang ating pong pag-uusapan o ang ating pong isasalang sa approval ay ito pong dumaan po kanina sa committee schedule ng appropriation. Ito po yung mga sumusunod. SK Kasispalan Supplemental Budget, SK Bagong Silang Supplemental Budget, SK Kinatakutan Supplemental Budget, Tabason Supplemental Budget, Mansilay Supplemental Budget, Magibway Supplemental Budget, Magsaysay Supplemental Budget, at Bagong Silang Supplemental Budget. Ang ating po mga barangay ordinances, Barangay San Francisco po ay ang kautusan bilang 5. San Francisco po lahat ito, kautusan bilang 7, bilang 8, bilang 9 at bilang 10. Meron din po tayong tinanggap na mga communications po ngayon na pinapakisuyo po na magkaroon po ng resolution kagaya po ng Memorandum of Agreement para po sa Local Government Unit ng Tagkawayan, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Geothermal Production Company Incorporated, Kapalonga Mangrove Development Association. Ito po ay yung pong LGU Tagkawayan DNR Calabarzon, PGPC and Kamada para po sa pagkakaroon po ng project partnership. At meron din po tayo ditong isang ipinakikisuyo din po para po sa MDRRMC Resolution number 21-2024, a resolution approving the early warning system SOP manual. Bagamat ito po'y katatanggap ko lamang po ay ipinakikisuyo po ng tanggapan ng LDRRM o na ito may aprobahan. Yung po naman pong bibigyan po kayo ng kopya, matatandaan po ng ating kagalang-galang Consport Salambides na sinabi ko po na yung isa pong reklamo po sa Barangay San Vicente ay mukhang hindi po tatama sa atin. Nung i-review ko po ulit at nagsiguro po ako, ay mukha pong reklamo rin po talaga sa barangay captain. So, binigyan na po namin sila po ng show cause order at sumagot na po. So, bibigyan na lang po kayo ng kopya, sir. Yun lamang po, kagalang-galang ng Tagapangulo. Kagalang-galang Konsehal Port Salambides. Hello po. Maraming salamat po sa pagkilala kagalang-galang na Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Hinihiling ko po na mapagtibay po ang mga sumusunod na barangay ordinance na masusi pong dumaan sa pagdinig ng komitiba ng Good Government, kasama po ang komitiba ng Appropriation, Health and Sanitation at ang komitiba ng Environment kanina pong umaga. Ito pong mga aking babanggitin ay maayos pong dumaan at na-review ng ating pong mga kasamahan. Hinihiling ko po na mapagtibay ang kautusan bilang 5 o yung isa pong ordinansa na nag-uutos
ng pagtatayo ng hukay para sa basura sa bawat bahay na nasasakupan ng Barangay San Francisco. Mungkahi para sa pagtitibay ng kautusan bilang 5 ng Barangay San Francisco, pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Pasensya na po kung hindi sunod-sunod. Binasi ko po sa pagkakasunod-sunod sa kopya natin. Ang susunod po ay ang kautusan bilang 7. Isang ordinansa na nag-uutos ng paniningil ng bayad sa bawat mamimili ng baboy sa nasasakupan ng Barangay San Francisco. Kautusan bilang 7 ng Barangay San Francisco, pinangaluhan ni Konsehala Josie Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Yung isa po ay ang kautusan bilang 10. Isang kautusan po ng pambarangay na nag-aamyenda sa mga bayarin ng Barangay San Francisco. Kautusan bilang 10 ng Barangay San Francisco, pinangaluhan ni Konsehal Choi Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Vice Danny Liwanag, Secretary Bong at sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan. Sa ating po mga kababayan na palagiang na nunood po sa ating teleradyo. Magalang pong hinihiling sa Sangguniang Bayan na mapagtibay ang Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Casispalan na nagkakahalaga ng 734,000 pesos. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Casispalan, pinangaluhan ni Konsehala SK Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Bagong Silang at Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Barangay ng Barangay Bagong Silang na nagkakahalaga para po sa Sangguniang Kabataan ng 896,128.99 at para naman po sa Sangguniang Barangay ay 218,289.42 centavos. Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan at Sangguniang Barangay ng Barangay Bagong Silang, pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan, Supplemental Budget number 1 ng Barangay Kinatakutan na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Kinatakutan, pinangaluhan ni Konsehala Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Vice, ganun din po ang Sangguniang Barangay ng Barangay Tabason, Supplemental Budget number 1 na nagkakahalaga ng 190,261.71 centavos. Tabason Supplemental Budget ng Barangay Tabason, pinangaluhan ni Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Para po sa Sangguniang Barangay ng Barangay Mansilay, Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 444,830.52 centavos. Supplemental Budget ng Barangay Mansilay, pinangaluhan ni Konsehala ABC Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan ng Barangay Magibuay na nagkakahalaga ng 272,900
96 pesos point 50 centavos. Supplemental budget number 1 ng Barangay Magibuay. Pinangaluhan ni Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, atin na pong pinagtitibay. Kahulihan na po, Vice, Barangay Magsaysay, Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 379,277.87 centavos. Supplemental budget ng Barangay Magsaysay. Pinangaluhan ni Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na rin pong pinagtitibay. Salamat po. Konsehal Choi Eliasar. Hello po, nagpapasok po ng kautosang pangbarangay na dumaan na rin po kanina sa public hearing kanina, sa committee hearing. Kautusan bilang 9, serye ng 2024, kautosang pambarangay na nagtatakda na magkaroon ng maayos at malinis na palikuran ang lahat ng mga bahay o anumang establishmento na itatayo sa Barangay San Francisco, Tagkawayan, Quezon. Kautosan pangbarangay bilang 9 ng Barangay San Francisco. Pinangaluhan ni Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na rin pong pinagtitibay. Isusunod ko na rin po, Mr. Chair. Nagpapasok po ng kautosang pangbarangay. Kautosang pambarangay bilang 8, serye 2024. Ordinansang pambarangay na tapat mo, linis ko. Programa ng Barangay San Francisco, Tagkawayan, Quezon. Kautosang pambarangay bilang 8 ng Barangay San Francisco. Pinangaluhan ni Konsehala ABC Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po, Sec. Good morning po sa aking mga kasama sa Sangguniang Bayan. Magandang umaga din po sa buong sambayanan. Ako po ay nagpapasok ng isang kapasya na papabot po ng pagbati mula sa Sangguniang Bayan sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa pagdaraos po at pagdiriwang ng kanilang ika-110 taong anibersaryo ng pagkakatatag po ng Iglesia ni Cristo sa pamuno po, pamamahala po ng tagapamahalang pangkalahatan Kagalang-galang Eduardo B. Manalo. Sapagkat ito ay tinatag at kinilala ng buong sambayanan simula pa noong July 27, 1914 hanggang sa kasalukuyan na kinabibilangan na rin po na napakaradaming mananampalataya. Sapagkat taon-taon po ay pinagdiriwang ng buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo na kung saan ay binabahagi nila ng buong kapatiran ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Bible. Kalinsabay ang buong puso at makataong dedikasyon tumulong sa pamamagitan ng iba't ibang misyong pangserbisyo sa pamamayanan at pagtataas ng karunungang espiritual. Pagbati sapagkat ang Iglesia po ni Cristo ay relihiyon na binubuo na po ng humigit kumulang 165 countries at territories at binubuo ng maraming membro sa mahigit 115 nationality po. Pagbati po sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang ika-110 taong pagdiriwang. Pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Maraming po salamat. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay.
Good morning, Mr. Chair. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Excerpt from the minutes of the meeting of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, MDR-MC of Tagkawayan, Quezon, held on August 1 to 2024 at the Office of the Municipal Mayor, Tagkawayan, Quezon, MDR-MC Resolution Number 21-2024. With this, Mr. Chair, I would like to make a resolution approving the early warning system, standard operating procedure manual of the MDRM Office of Tagkawayan, Quezon. Whereas, early warning system is the set of capabilities needed to generate and disseminate timely and meaningful warning information to enable individual, communities, and organizations threatened by a hazard to prepare and to act appropriately and in the sufficient time to reduce the possibility of harm or loss. A people-centered early warning system necessarily comprises 4 key elements: knowledge of the risk, monitoring, analysis, and forecasting of the hazards, communication or dissemination of alert and warnings, the local capabilities to respond from the warning received. The expression end-to-end warning system is also used to emphasize that warning system need to span all steps from hazard detection to community response. Resolution, Mr. Chair. Resolution about approving the early warning device system ng MDRRMC. Pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan. Isa pa po, Mr. Chair. Ito naman po yun. A resolution approving the Crisis Communication Plan. Whereas Section 9, Powers and Functions of the ODC, establish standard operating procedures on the communication system among provincial, city, municipal, and barangay disaster risk reduction and management councils for purposes of warning and alerting them for the gathering information of disaster areas before, during, and after disasters. Whereas Section 6 ensure a multi-stake participation of the development, updating and sharing of a disaster risk reduction and management information system and geographic information system based national risk map as policy, planning, and decision-making tools. Whereas Section 6-E establish a national early warning and emergency alert system to provide an accurate and timely advice to national or local emergency response organizations and to the general public through diverse mass media to include digital and analog broadcast, cable, satellite television, and radio, wireless and communications, and line communication. Resolution approving Crisis Communication Plan. Seconded by Consihal Joy Eliasar. Is there any objection? There is none. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Consihal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. For first reading po, an ordinance establishing a TESDA accredited Technical and Vocational School in the Municipality of Tagkawayan, Quezon. First reading po, Mr. For Chair. first reading as a TESDA accredited school, seconded by Consihal Botok Magpantay. Kagalang-galang Konsihala Revi Masangkay. Maraming salamat po. Pag-uulat lang po, Sekbong, Vice, akin po mga kasamahan. Noon pong nakaraang Webes, dumalo po kami sa session ng Association of
barangay captain. Tungkol po sa paghingi natin ng oras at panahon sa kanila na makapagdaos po tayo ng public hearing tungkol po sa the Rabies Act of 2007. Sa kadahilanan pong walang dumalong resource speaker, ay kung kaya po hindi natuloy ang ating public consultation. At ipinarating na lang po namin ni Konsehal Butok at ni Konsehal Joel na ipapaalam na lang po sa kanila kung kailan po tayo magkakaroon ng public hearing. Kaya po, in behalf of Konsehal Bobet Devero, ay hinihingi ko po sa kanya kung kailan yung maalwan siya sa panahon para po makapagdaos tayo ng public hearing. Nagkataon po, hindi natuloy noong Webes, sa kadahilanan nga pong wala tayong naanyayahan na tagapagsalita. At bukod po doon ay kulang na rin po sa oras dahil marami po silang diniscuss at medyo naubos din ang oras nila tungkol po sa usapin ng boundary ng bawat barangay dito po sa ating bayan. Salamat po. Kaugnay doon sa report ng ating kagalang-galang Konsehal Ricky Masangkay, ay di malaman natin uli kung kailan yung session uli ng mga kapitanes, ABC. Kung aabutin, kung hindi masyadong gahol, baka isabay niyo na rin lang ulit doon. Okay, Kapitana. Kailan po, Mr. Presiding, Sec, ay wag po sanang makalimutan na magpadala ng sulat sa magiging tagapagsalita po natin. RHU at DA. Ganon din po ang iba pong mga kagawad dito po sa atin sa Metro Tagkawayan. Dahil sila po ay nagsabi na interesado po silang makadalo tungkol po sa usaping ito. Marami pong salamat. At additional po, Vice, noon pong magkaroon tayo ng MOA signing tungkol po sa geothermal plant, kagalang-galang na tagapangulo po ng rules, Konsehal Port, paalala lang po, dahil napag-usapan din po sa meeting ng mga kapitanes yung pong tungkol sa boundary ng mga barangay. At nabanggit ko rin din po sa session nila na itanong sa tatlong kapitan, kay kapitan po ng Magibway, Tunton at Mansilay, tungkol po sa mga dokumento na ilalagay po nating attachment tungkol din po dun sa mga resolution natin na hinihingi ng Penro at ng Senro para po ma-follow up natin sa regional yung tungkol po sa usapin ng boundary dispute ng tatlong barangay. Salamat po. Naki-sec na daw po. Sec, intact pa po yung ating mga documents ng tatlong barangay. Yun po ang problema. Pero meron na pong sagot po ang Penro ba o yung regional? Di ba po? Meron na po. So submitted na po doon. Yung pong mga hinihingi nating documents sa kanila, pasintabi po, talaga po hindi sila nagpapakopya. Yung pong binigay po sa akin ng Barangay Tuntun, kinuha din po nila. Tapos nawawala na naman daw po. Yung pong kinuha po yung pong sa Mansilay po at saka po yung dito po sa Magibway. Ayos naman po. Meron po tayong, alam ko meron pong yung ginawa rin po naming attachments po, doon po sa resolution po ni Consport na i-endorse na. Yun po ang problema po natin. Wala po. Wala po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po, Mr. Chair. Kung maaalala ko po ay nagbigay na po ng kasagutan ang DENR Region 4A, pero po nagbigay sila ng reply pero wala namang kasagutan.
ibinalik lang po nila sa atin yung ating hinihiling na resolusyon. Dahil totoo po, pagkamat nasa scope ng ating kapangyarihan na mag-resolve pa ng boundary dispute, ay ang gusto nga po sana natin ay humingi ng technical assistance po sa kanila, Mr. Chair, na yung mga kinakailangan pang ibang gawin, kung hindi po ako nagkakamali, gusto pong masukat muli yata ng mga taong barangay, yung mga boundary po ng kanilang barangay. Na yun naman po sana yung hinihingi po natin na tulong sa region dahil doon po tayo ni-refer sa Senro Calawag na at least po sana may kalagayan po ng loob ng ating mga kabarangay na pag nakita nila kung ano yung magiging resulta doon sa mga hinihiling natin na technical assistance ay may kapanatagan po yung loob nila. Pero ang gusto nga lang po sana nilang mangyari ay magkaroon ho ng mga tulad ho ng pagsukat at nung kung ano pa man na pwede nating ihingi ng tulong. Yun lamang po, Mr. Chair. So palagi at kagalang-galang konsehala ABC Tilit Guban. Karagdagan po dun sa usapin ng problema po ngayon ng barangay, sapagkat halos lahat na ho ng barangay ay nagkawatak-watak na kung saan-saan na po napasamang karatig. So ang kahuli-hulihan pong sagot ni MPDC Francis Villanueva, maglaan daw po ng pundo ang barangay para po daw maiparelocate namin. At yun daw po isang matibay na pwede namin iharap. Magpaparelocate daw po kami, individual bawat barangay. Kasi talaga pong magulo, medyo po may galit ng kapitan. Ay ako po'y napag-alaman ko po'y siyam din pong kabarangay ko, siyam na bahay ang sakop ng Concepcion. Gano'n na po kagulo. So sa madaling sabi, napagtibay na sa meeting ng Liga na magkameron ng funding allocation ang barangay para sa pagsusukat. Wala pa po kami pinagtitibay, pero yung po ang suggestion ni Engineer Francis o po ni PDC. Ang problema natin ay nakapagpa-approve na ng kanya-kanyang budget ang mga barangay. So hindi ito mariresolba sa ninanais nila na sa lalong madaling panahon. Bukod doon sa paglalaan ng pondo ay iilan namang barangayan, meron ba na pag-usapan kung magkano? Wala po. Kagalang-galang kami po ay napakadaming barangay pong apektado. Halos lahat po ay, siguro wala lang ako eksaktong bilang, pero halos lahat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat to, kagalang-galang na tagapangulo. Itatanong ko lang po, kagalang-galang na tagapangulo sa ating pong ABC. Paumanin lang po, hindi ako naka-attend nung nakaraang pong meeting ninyo dahil sa samaho ng aking pakiramdam. Ay ibig sabihin po ay nagsulputan yung mga boundary dispute ng halos lahat po ng barangay natin? Opo, dahil po doon sa PSA census. Pero noon pa po, talagang alam na rin po dito na talagang yung sukat sang-ayon sa GPS po ba yun, Consrebi? Talaga pong maraming barangay ang nahati-hati. Hindi lang po na-inform ang mga kapitan. So ngayon pumasok po ang PSA, ganito, yung pagtingin mo sa mapa at hindi sakop, nakatala, halimbawa sa Manato Station, that is ngayon ay Barangay Concepcion. Nilinaw talaga po yun. Kaya po nalaman ng mga kapitan na malaki ang problema. Sa ngayon lang po. Pero noon pa po yun. Problemang matagal na, ngayon nyo lang na pag-usapan na malalim na marami palang kakonflikt. Siguro sa susunod na sesyon ng Liga, malaman natin kung sino pa yung may mga pwede pang ilaang pondo doon sa mga involved na barangay. Lalo halimbawa, Magibuhay, Tonton, Masilay, Manato Station and Concepcion. Lilima lang naman yata. No, napakadami po. San Isidro, San Diego, San Francisco, lahat po. Santo Niño 2, Santa Monica, Santo Niño 1.
So ang ano po, kaya siguro po ipinaalaala ni Engineer Francis, dahil po ngayon baga po magbabudget na ang barangay, September to October. Siguro yun po ang nais niyang tukuyin na maglaan ng pondo ang lahat ng barangay para doon sa bagay na yun. Siguro, yun nga ang pinakang mainam na solusyon kung lahatan na may mga conflict sa boundary, ay di maglaan na nga naman ng pondo, siguro makakatipid pati kung panglahatan. Kasi kaysa pa isa-isa silang uusap. Sige di, malaman natin sa next EBC meeting. At kung ano ang maiila ang pundong tulong, halimbawa sa pangkalahatan, dahil hindi ko rin naman alam yung exact amount, halimbawa, ang kabuuan na magpapasok at halimbawa ay 100,000, hindi malaman natin kung paano tayo makakaambag doon sa kanilang pagsusukat sa pangkalahatan. Yun na lang siguro malaman natin, Konsehal Porge Salumbidis, para magkameron na ng closure yung sa halip kasing maabyad, lalo palang dumami. Konsehal Porge Salumbidis. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Memorandum of Agreement po between the local government unit of Tagkawayan, Quezon, represented by its Mayor, Municipal Mayor Luis Oscar T. Eliazar, the Department of Environment and Natural Resources, Region 4A, represented by its Regional Executive Director, Nilo B. Tamoria, CESO 3, and Philippine Geothermal Production Company, represented herein by its President Napoleon L. Sapor Santos, and between the Kapalonga Mangrove Development Association Incorporated, or KAMADA, to support the Sustainable Development Agenda of the Municipality of Tagkawayan, which is covered by the Mount Labo Geothermal Power Project of the DOE and PC's Energy Sector Carbon Sequestration Initiative. MOA between LGU and DNR Region 4A, seconded by Konsehal Josie Wagan. Is there any clarification? Objection? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair, kasunod ho ng ating mga pag-usapan patungkol ho sa mga lumabas palang boundary dispute ng ating mga kabarangay, hinihiling ko po sa ating tanggapan na lahat ho ng mga kailangang opisina na pwedeng makatulong sa usaping ito ay maabisuhan, at hinihiling ko po na sana ay ayos ito, urgent na po. Kasi yung tatatlo nga po natin barangay ay matagal nang nakabinbin, nadagdagan pa ng halos lahat. Sana po ay pag naayos po ito ay ayos na rin po ang lahat. So yun lamang po, Mr. Chair. Resolution para po sa ating mga nagdadamihang boundary disputes. Pinangaluhan po ni Konsehal Choi Eliazar na maimbitahan po yung mga opisina na nakakaalam dito. Resolution po para po maabisuhan ang lahat ng tanggapan na umatin sa pagpupulong ng boundary disputes sa susunod na mga pagpupulong. Maabisuhan. Pinangaluhan ni Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Announcement po. Ayos po. Announcement po, launching po ng Tagkawayan Paleng QRPH Plus. Bukas po, alas 8 po na umaga ang simula ng registration. 8:30 po ang simula ng programa. Magsasalita po ang ating pong kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, Honorable John Pocholo Eliazar, at lahat po ng mga konsehalis po ng bayan na imbitado po. Doon po sa palengke po yung ano ba tawag na, covered court ng palengke po. Alas 8 po. Thank you very much po. Aba, kayo po ang namuno ng pag-approve.
ng Paleng QR. Ayan. Yun naman pong isa po yung author at lahat naman po yung sumang-ayon. Ayun, baga naman po yun. Walang parapol na Gcash dyan. Meron pong parapol. Meron po ayun, raffle po alas 11 Gs. Awan po para ipararapol na po yung opisina po ng market supervisor. Kagalang-galang konsehal Por Chalumbides. Maraming salamat to Mr. Chair. Announcement lang din ho, ang public hearing ho ng ating poster ordinance ay sa August 8. Yung poster ordinance ho para sa senior at PWD ay sa August 8. Anong oras nga ulit, Sek? Teoday, yung pong meeting po ng mga senior citizen. Umalis? Ay, sa po i-remind ko Pwede na lang. pong may schedule sa hapon after lunch. Kasi ho sa umaga ay mamimiss to sa balagbag. Meeting po kasi ng senior citizen. Meron ho talaga meeting. Anong oras po iyon? Ay, wong po. Check ko po. 8 po yun. Inform ko na lang po ulit kayo. Pwede pong ma-inform po para sa updates po kung Yes, may bago. Ano po? sa GC po. Napatsabay pala sa mga Opo. lakad. Tapos po mag-invite po tayo ng yung may mga butika. At saka po yung business Apo, establishment. Apo. Tsaka MHWDO po. Yes. MSWDO. Okay, Yes. thank you po. Kung wala na po, Mr. Chair Mungkahi, ang ating mga kasamahan ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mukhahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Pinangaluhan po ni Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.